Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon na magbigay tayo ng reaksyon dito sa kolom ng isang political analyst, journalist ng Manila Times, si Professor Antonio Contreras. Ang title sa article niya o column niya is The Difficult Political Moves of Senator Amy Marcos. So, dito sa kanya, i-summarize ko na lang kapansin-pansin, yung absent, hindi nagpakita si Senator Amy doon sa proclamation rally ng 12 candidates ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. So, ang kanyang kapatid, ang Pangulong Marcos, nag-joke pa nga doon na nauna nang nangampanya si Senator Amy kaya wala siya dito. After 2 days, yun na, nag-announcement na si Senator Amy na gusto niyang maging independent o ayaw niyang mapasama sa senatorial slate ng administration. So, I think kahapon, October 2, nag-file na siya ng Certificate of Candidacy. Kaya lang na naguguluhan ako dahil sabi niya independent. Nag-file siya under the umbrella of Nacionalista Party. So, may kasamaan siya kasi tutulungan siya ng mga bilyar. So, independent ba siya talaga o hindi? Tingnan natin. So, dito sa column ni Professor Contreras, banggit dito yung statement ng campaign manager ng administrasyon, si Congressman Toby Tiangco. Parang first degree kasi nila ata ito. Na susuportahan pa rin ng alyansa itong si Senator Amy kahit kumalas siya. Ganon din ang statement ng Pangulong Marcos Jr. na nire-respeto niya ang desisyon ng kanyang kapatid at ikakampanya pa rin nila si Senator Amy Marcos. So, ano ang analysis ni Professor Contreras? Sabi niya, it can be divine. Conclusion. From the statement of Senator Marcos that there are forces in the administration coalition who hate her. Ulitin ko, maraming galit kay Senator Amy Marcos sa alyansa, sa coalition. Partido Federal ng Pilipinas, Lakas CMD, lalo na itong Lakas CMD ng chairman si Speaker Martin Romualdez. It is an open secret yung talagang binibira ni Senator Amy si Speaker Martin Romualdez. Lalo na yung yung charter change. Ako, pinangunahan ni Senator Amy sa Senado ang inquiry kaya maraming nabulgar na itinatago ng charter change. So, most likely galing dito sa CMD, Lakas CMD ang mga galit kay Senator Amy Marcos. So, ano pa yung National People's Coalition and yung, of course, Nacionalista Party, hindi nito. Okay. So, ulitin ko, maraming galit kay Senator Amy Marcos. Bakit? Maraming galit. So, according to this journalist, yung palaging maraming kinokontra ni Senator Amy na policy statements ng kanyang kapatid. So, i-review lang natin, yung Afghan nationals noon, yung balita na request ng US government na i-process ang mga Afghan nationals, yung visa nila habang hindi pa na-approve dito sa Pilipinas, kinontra yun ni Senator Amy. Then, natuloy na rin. Nandito na yung mga Afghan nationals, ongoing na ang processing. Ano pa? Yung foreign policy ng Pangulo, yung pagdikit ng Philippine government, dikit na sa US na nagagalit ang China, may video pa si Senator Amy na pag-alaman daw niya, nakatutok na ang mga hypersonic missiles ng China
papunta sa Pilipinas, mabubura ng Pilipinas. So, very alarming. Ano pa? Sa agriculture, maraming kinukontra ni Senator Amy na policy pagdating sa kapakanan ng mga farmers. Yung Executive Order 62, yung pagbaba ng tarifa ng imported rice. Ano pa, maraming although hindi naman niya tinatalikuran yung relasyon nilang magkapatid, policy-wise, talagang kinokontra, maraming kinontra. Yun pa, yung bineto yung unang bill na bineto ni PBBM nung kaupo pa lang niya, yung economic zone, ano ba yun, dyan sa Bulacan. Nako, si Senator Amy ang main author. Siya ang sponsor ng bill na yon. Bineto kaagad ng kanyang kapatid. Yun na lang yung makita mo na magkasalungat sila sa yung pelikula na Made in Malacanang. May mga isiningit na eksena ni Direk Darrell Yap, produced by Senator Amy, na mga kataga ng Pangulong Marcos na hindi maganda sa imahe ni Bongbong Marcos. Anong alam mo? Parang ganun. Parang happy-go-lucky ka lang. Wala kang alam. Naiportray na hindi responsableng anak si Bongbong Marcos doon sa Made in Malacanang. So, ito, mga hidwaan ng magkapatid. Okay. Ito pa, binanggit dito yung unang maisog rally sa Davao, na kung saan binira ni former President Duterte si Pangulong Marcos Jr. Doon niya na-announce na adik, bangang. Nandun si Senator Amy. Nandun kasama niya si VP Sara na tumawa. So, ito ang mga kinagagalit ng mga kakampi ng paro. Ito, yung tungkol sa bangag, sa maisog rally, sabi. The policy statements and where she had an open friendship with the Dutertes, even when they have been increasingly, and I must say, also excessively cruel toward her brother. She sat there on stage as the Dutertes accused her brother of being a drug addict and demanded his resignation. Instead of outrightly defending the president, she went into her usual line of playing safe and asking people to just focus on the work ahead for the betterment of the country, a line that drew the ire or galit of Marcos loyalists for what looked to them as lame non-defense. So, ito na nga yung akusasyon ng karamihan na namamangka sa dalawang ilog si Senator Amy. Kino-confess niya yung friendship niya with Duterte, lalo na kay Vice President. At the same time, hindi naman niya tinatalikuran ng kanyang kapatid. Okay? Sabi niya, maganda daw ang kanilang relasyon. So, ngayon, nag-uumpugan na itong dalawang bato. O di naiipit siya. Kaya, yung press conference si Senator Amy kahapon, tinanong siya, papaano kung i-endorse kayo ni VP Sara sa inyong pagiging senador? Wala, hindi niya sinagot yun. Hindi pa namin napag-usapan yun. Tatanggapin niyo ba ang endorsement ni VP Sara? At endorse niya kayo kasi magkaibigan Wala rin. Paiwas din yung ito na yung difficult situation ni Senator Amy. I don't know what will happen to her candidacy. Ang good news para sa kanya, yung pinaka-latest na survey ng dalawang grupo, SWS, September 14 to 23 na survey. Bago lang. At saka, Publicus Asia, September 15 to 19. Nako,
pasok na pasok si Senator Amy sa Magic 12. So, ngayon na magsimula ng kampanya, umiwalay na siya sa koalisyon, marami akong nababasang comment sa mga Duterte supporters na ayaw na nila kay Senator Amy. Nako, paano itong mga loyalist? Ayaw na rin kay Senator Amy. So, depende na lang sa kanyang kapatid. And I believe na gusto pa rin ng presidente na manalo si Super Ate Manang Amy.